Isa pong magandang umaga muli sa ating lahat. Kayo po ba ay na-bless po ba tayong lahat ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ngayong umaga na ito? Opo, totoo po yun. Tayo pong lahat ay nabibless dahil ang Panginoon ay nasa buhay palagi natin, nasa puso natin. Tayo ay naririto upang tayo ay magpalinis, gawin nating sagrado yung ating puso para sa ating Panginoon. Tayo ay nagpapakumbaba na humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. At siyempre patuloy tayong dumadalangin sa Panginoon na patuloy niya tayong pagkalooban ng kaunawaan, ng kaalaman, ng karunungan. Lahat ng bagay na hinihiling natin sa Panginoon ay possible na ibigay niya sa atin. At ganoon din yung mga bagay na hindi natin inaasahan, higit na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na kailangan natin yun sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po? Ako po ay naririto dahil ako po yung naatasan ng ating mahal na pastor. So, siyempre po, nire-respeto po natin yung kanyang ninanais. At siyempre, higit po sa lahat ay kalooban po ng Panginoon na gamitin din ako para maghatid sa inyo ng kanyang salita. Handa na po ba kayong makinig at umunawa sa akin sasabihin? Amen. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal, sa iyong pag-ibig. Pinupuri ka po namin at dinadakila sa iyong kataas-taasan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian. Kami po ay naririto, Panginoon, nagpapalinis po kami ng puso. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Ganon din, Panginoon, idinadalangin po namin ang aming mga mahal sa buhay, na patuloy mo po, Panginoon, pagkalooban ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig. Ikaw po ang manahan sa puso ng bawat isa sa amin. Gawin mo po, Panginoon, kaya-aya ito para sa iyo. Patuloy po, Panginoon, po kami humihingi ng karunungan, ng kaalaman. Patuloy mo po, Panginoon, po kaming i-guide sa mga landas na aming tatahakin. Ikaw po maging ilaw namin, Panginoon, sa aming madilim na tatahakin sa aming buhay. Ikaw po ang aming maging liwanag, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, po kami sumasandal sa iyo. Patuloy po kami umaasa sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, po kami nagtitiwala at nananalig sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming Panginoong tagapagligtas. Magpapot ngayon, magpakailan at magpasawalang hanggan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming po itinataas sa iyo, Panginoon. Amen. Bago po tayo tumako sa aking kaunting ihahayag sa inyo, tayo po muna ay dahil ito po ay may kaugnayan sa 7 regalo ng banal na Espiritu o 7 gifts of the Holy Spirit. Bago ko po ipaliwanag yun isa-isa, tayo po muna ay dadako sa mga verse na nasa banal na aklat po. Mababasa po natin sa 1 Corinto 12:7 to 11, nakasulat po doon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakita na sa kanya ang Espiritu. Ang iba sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, subalit iisang Espiritu ang kaloob nito. Ang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob ng sa iba ng mga pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At may pinagkalooban ng kakayahang malaman kung anong kaloob ang mula sa Espiritu at kung ano ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Makikita din po natin sa Roma 12:4-8 kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at nagkakaiba ng gawain ang bawat isa. Gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang kaloob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos,
magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ng ating kaloob, maglingkod tayo, magturo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapakaloob sa Diyos. Kung ang pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyon ng buong galak. Makikita din po natin mababasa sa 1 Peter 4:10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahan, tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Sa 1 Peter 4:11, ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Efeso 4:8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. At sa 1 Corinto 12:27, kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Tayo po ay dadako na sa 7 gifts of the Holy Spirit o 7 regalo ng banal na Espiritu. Sino po nakakaalam ng 7 regalo sa atin ng banal na Espiritu? Una po yung wisdom, ibig sabihin ng wisdom, karunungan. Pangalawa po yung understanding, pagkaunawa. Pangatlo po yung counsel or pagpapasya. Number 4 is fortitude, lakas, tibay o tatag. Then 5, knowledge, kaalaman. Pity, ito po yung paggalang o reverence. Fear of the Lord, pagkatakot sa Diyos. Alam po ninyo pag sinabing regalo, ibig sabihin ay bigay. Hindi po ito kusang taglay natin. Ibig sabihin ito po ay kaloob. Regalo ng banal na Espiritu. At ang regalong ito po ay kailangan natin araw-araw. Ito yung kailangan natin sa buong buhay natin, kung paano natin harapin ang pagiging Kristiyano natin. Paano natin harapin yung mga hamon at iba't ibang sitwasyon sa buhay. Tulad po ni Haring Solomon, di ba po, tinanong siya ng Panginoon. Mababasa po natin sa 1 King 3:5-9. Di ba tinanong siya ng Panginoon? Pakita sa kanyang banal na Espiritu sa panaginip. At tinanong siya kung ano ang kanyang kahilingan. Sinabi niya na ang kailangan lang niya is karunungan para makapamuno siya sa napakaraming bansa. Dahil siya ay nasa kalagitnaan, anak siya ni Haring David na siya ay nasa kabataan pa. Ibig sabihin, hindi pa siya gaano marunong nun. Kaya hiningi niya yung karunungan sa Panginoon. So yun po yung ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, karunungan. Hindi po siya humingi ng anumang kapangyarihan, hindi rin po siya humingi ng material na bagay. Sa karunungan po, sana po sa pagtanda natin, yung pang hindi na lang nadadagdagan taon-taon yung ating edad, dapat po tayo ay nag-grow in wisdom or lumalago po tayo sa karunungan. Nagiging marunong tayo sa buhay. Ibig sabihin kapag lumago po tayo na may karunungan, tayo po ay nagiging mas mabuti, mas magiging mapagbigay, mas nagiging mapagmahal, mas nagiging mapagpatawad. Kumbaga may nagkasala sa ating na ating kapwa at siyempre tayo lahat na may nakakasala. So, ibig sabihin, lahat tayo ay dapat alam natin lahat yun sa ating buhay. Yung habang tayo lumalago, dapat nag-iiba. Hindi yung tayo tumatandang paurong. Alam niyo yun, tumatandang paurong, pabaloktot, pabalik ko ang isip. To grow in wisdom means to mature and to deeper in relationship with God. Ibig sabihin, habang lumalago tayo, lumalago yung karunungan natin, dapat mas nakikilala natin na mayroong Panginoon. Mayroong Panginoon na nagmamahal, mayroong Panginoon na umiibig, mayroong Panginoon na nagkakaloob ng mga bagay na kailangan natin. At ganoon din yung mga bagay na hindi natin kailangan higit na ibinibigay niya sa atin. Napakahalaga po ng karunungan. Number 2 po is understanding, pag-unawa. Kung minsan po, di ba, kumikitin yung pang-unawa natin. Nagagalit. Diba?
bawat isa sa atin eh. Minsan naiirita ka, naiinis ka. Kumikitid po yung ating pangunawa. Minsan kailangan natin magdasal at hilingin natin sa banal na Espiritu. Come, Holy Spirit. Bigyan mo po ako ng kaunawaan. Maunawaan ko po itong mga bagay na ito. Kaya mahalaga po sa atin na tayo ay hihingi sa banal na Espiritu para lumawak o humaba ang ating pangunawa. Lagi na po tayong dumalangin sa Kanya, Panginoon. Pagkalooban mo po ako ng kaunawaan. Maintindihan ko po ang mga bagay na ito. Pangatlo po is counsel or pagpapasya. Tamang pagpapasya. Dahil hindi po sa lahat ng oras ay tama yung ating mga desisyon. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil hindi tama. May mga panahon na mali ang ating desisyon. May mga desisyon na bukso ng damdamin, di ba? Natatandaan po ninyo si Haring Herodes. Mababasa nyo sa Mateo 14:6-10. Kaarawan niya noon, sumayaw sa harapan niya yung anak ni Herodias, yung dalaga. Dahil sa kanyang tuwa at galak, is nakapagpasya siya. Sinabi niya doon sa dalaga na, ano bang hilingin mo ay ibibigay ko sa iyo. O siyempre itong si dalaga, inudyukan siya ni Herodias na hingin mo ang ulo ni Juan. So sinabi na kay Herodes na ngayon din, ibigay niyo sa akin sa isang pinggan ang ulo ni Juan. O dahil nakapagpasya na si Herodes, naririnig ng mga panauhin, ibig sabihin, mali yung kanyang pagpapasya, inutusan niya yung mga tao niya na puntahan si Juan Bautista sa bilangguan at pugbutan ng ulo at dalahin sa anak na dalaga ni Herodias. So, ibig sabihin, mali po yung kanyang desisyon doon. Hindi siya nag-isip. Basta na lang siya nag-desisyon na hindi niya inisip kung ano ba yung magiging epekto nun, ano ba yung magandang kalalabasan at ano yung pangit na kalalabasan niya kahit na siya ay hari. Ibig sabihin, hindi siya nakapag-isip ng mahusay. Basta na lang siya nag-desisyon dahil nga sa bukso ng kanyang damdamin. Katulad natin, kunyari, bukso ng damdamin, galit na galit ka. Bigla mo na lang pinatay yung kapwa mo. Dahil sa bukso ng damdamin mo, tapos nagsisi ka. Wala ka nang magawa kasi napatay na. Kaya dapat din po natin iwasan yung mga ganung bagay. Yun nga po, wag din daw po tayo magdidesisyon ng sobrang lungkot. Dahil siyempre pagka-depressed ka, parang wala lang. Kung gusto mo lahat, mawala na. Di ba nangyayari pa yun sa atin? Pagka-depressed tayo. Pag tayo nasa ilalim ng ating emosyon, mali ang ating nagiging desisyon. So mahalaga daw po na tayo ay nagdidesisyon. Tatawag tayo sa banal na Espiritu. Panginoon, ipagalo mo po sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Tulungan mo po ako na makapag-decide ako ng maganda. Parang ganun po yung ating ihilingin sa Holy Spirit. So para yung ating pong mga desisyon sa buhay is kumbaga kaakibat na galing sa Panginoon yung ating i-desisyon, ibibigay niya sa ating yung tama at katotohanan. Number 4 po is yung fortitude o lakas, tatag, tibay. Kailangan po natin ito dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay malakas tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon matibay tayo. May mga panahon na mahina, may panahon na sinusubok tayo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yung ikaw meron kang problema, lalapit sa yung masama o tiyukang ka. Pero pag ikaw nga mahina doon, talagang madadala ka. So, kailangan may karoon tayo ng tibay, tatag, may paninindigan tayo sa sarili natin na ay kailangan hindi ako sasama dyan kasi alam kong masama yun. Dito ako sa mabuti. Kaya pag daw po tayo pinanghihinaan ng loob, kailangan pa rin po nating tumawag siyempre sa Panginoon. Panginoon, i-guide mo po kami. I-guide mo po ako, Panginoon. Nasa iyo po yung kapangyarihan kung ano po yung gagawin mo sa mga problema natin ito. At di po ninyo alam, maya-maya magkakaroon na ng kalutasan yung mga problema natin. Dahil tayo po mga nanay, di ba? Ang dami nating mga problema. Ang dami nating mga pagsubok sa buhay na minsan di ba hinang-hina ka na, di ba minsan maintindihan ko na yung gagawin mo. Kung hindi daw po tayo bibigyan ng lakas ng Holy Spirit, makikita natin na madalas tayong babagsak. So, ang pinaka-the best po natin talaga, palaging gagawin lagi tayong tatawag sa Panginoon, lagi tayong tatawag sa banal na Espiritu para tayo lagi niyang i-guide sa tama. Number 5 po is yung knowledge, kaalaman. Sa buhay po natin, kailangan natin na matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Ibig sabihin, may pagkakamali tayo
isipin natin na mali yun. Dapat di na natin gagawin yun kasi alam natin mali. Or nakita natin sa kapwa natin na mali, huwag na lang tayong iimik. Sa isip na lang natin na dapat hindi ko rin magawa kasi alam kong mali. Di ba marami naman pumapasok sa isip ng bawat isa sa atin na alam mo, nakita mong mali. So, nasa isip mo na agad na hindi dapat gagawin yun. Matuto sa pagkakamali, matuto sa ibang tao. Maraming dapat tayong matutunan. Pero higit sa lahat, dapat pa rin natin matutunan at kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Dahil kadalasan, yung sarili nating gusto, yung sarili nating alam, yung sarili natin palagi ang lagi nating sinusunod. Pero kung alam naman po natin na hindi karapat-dapat, tumawag po tayo sa Panginoon para i-guide po niya tayo sa mas maganda kung ano po yung nararapat. Ibig sabihin, knowledge is discovering and knowing what is the will of God sa buhay natin. Ito po yung, ibig sabihin, kaalaman. Ito po yung pag-discover natin para malaman natin kung ano yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Number 6 is piety or reverence, paggalang. Alam niyo sa buhay natin, marami yung gusto magdasal, marami gusto mag-devotion, gusto tahimik, makapag-ugnayan sa Diyos. Pero minsan yung darating sa iyo na, alam mo yung taimtim ka sa Panginoon, biglang may darating na mambubuliglig sa iyo. Nasisira na yung iyong panalangin. Nangyayari po ba yun sa inyo? Minsan may nakukonsentrate ka, mayroong tatawag mo, na-experience ko yun eh, kasi lagi nawawala na, puputol na yung iniisip mo. So kailangan po natin taimtim tayo at siyempre tatawag pa rin tayo sa Panginoon para lagi niya tayong igagay. Lagi tayong tatawag sa Panginoon, ano man yung ating gawin. Lagi nating hihingi sa Kanya para siya yung manguna sa atin, hindi tayo. Nandito na po tayo sa ito nga po sa paggalang, reverence. Yung kapasidad po natin sa pagdarasal, pag-devotion, mamanata o makipag-ugnayan sa Diyos, ay regalo pa rin po ito sa atin. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa natin is regalo niya yung karunungan, kung ano man yung ating ninanais na maganda. Ibig sabihin, regalo yun ng Banal na Espiritu. Siya yung nangunguna sa atin para natin ito magawa para sa Kanya o para sa ating kapwa, para sa Diyos, para sa buhay natin. Ito yung panahon na sabihin mo, "Come Holy Spirit, help me to pray." Tutulungan ka ng Panginoon kahit na hindi po tayo marunong manalangin. Tuturuan tayo ng Panginoon kahit na pabali-balintong yung ating panalangin. Basta't alam ng Diyos na puso natin ay nakatulong sa Kanya. Ino-honor po niya yun. Hindi niya po kailangan yung panalangin na sa ulo. Ang kailangan po is yung panalangin na bukal at mula sa ating puso. Kahit na po anong klaseng panalangin yan. Basta't manalangin ka na taos sa iyong puso. Yan po hindi man po ibigay agad ng Panginoon, pero darating po yung pusa sa iyo. Mayroon pong takdang panahon para ibigay sa iyo, sa atin. Number 7 po is yung fear of the Lord o pagkatakot natin sa Diyos. Hindi po ito yung takot na napukulong tayo sa kwarto. Yung nga po mga alagad ng Diyos, diba nagkulong sila sa kwarto dahil takot sila sa Panginoon nagbagong buhay siya. Nabuhay siyang magulit. Yung mga bata, tayo, di ba? Kung ano yung panakot ng mga magulang natin, natatakot tayo sa mga itsura, sa mga mumu na sinasabi nila. Ito yung takot na ilalayo tayo sa kinatatakutan natin. Kapag sinabing fear of the Lord, ito ay it is coming from love, mula sa pag-ibig. Ayaw mong mapalayo sa mahal mo, kaya ka takot. Ibig sabihin, ayaw mong mapahiwalay sa Diyos. Ito yung takot na inilalapit ka sa Diyos dahil ayaw mong mapalayo at mapahiwalay sa Kanya. Takot na ito ay galing mula sa pagmamahal. Ito rin po yung regalo ng Diyos na ayaw niyang mapalayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ito yung 7 regalo ng Diyos na bukod po sa 7 regalo ito sa atin ng Diyos, meron pa rin po tayong isa pang regalo. Palagay ko the best ito kasi kahit kumpleto tayo lahat ng 7 sinabi kong 7 regalo ng Diyos, kapag wala ito sa buhay natin, useless din po ang lahat. Ito po yung power. Ang power na ibinigay ng Diyos is power to forgive. Kapangyarihan ng pagpapatawad or forgiveness. Forgiveness is power.
ito ay napakahalagang kapangyarihan ng kaloob ng Diyos. Hindi lahat ay may kapangyarihang magpatawad. Kapag nasasaktan tayo, di ba, isip natin, isip ko natin, lalo na yung mga magulang, yung mga bata, maliliit, di ba, tatanungin, ano yung nasaktan sa'yo? Sabihin ng bata na nauntok siya, so gagawin naman ng magulang, papaluin yung kinauntugan. So, ibig sabihin, tumatanim din sa puso ng bata na kailangan pala pagka ako'y nasaktan, kailangan pala akong gaganti. Dapat hindi po gano'n yung inumulat natin dun sa mga bata. Sabihin na lang po natin, hayaan nila at okay lang yan na masaktan ka. Mas maganda yung nasasaktan ka kaysa ikaw yung makasakit. Yan nga po yung epekto na sa isip ng mga bata. Kapag ganun po yung pinakita natin habang lumalago sila, sinuntok ko, sige suntukan mo din. Hindi po dapat gano'n. Sabihin na lang po natin, hayaan mo lang na masaktan ka. Mawawala din yung sakit na yun. Yun po yung tamang pagpapalaki natin dapat. Tamang paniniwala. Kaya nga po ang Diyos, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na yun. Yung yakapin natin yung pain, yung sakit, ibig sabihin pag nasaktan tayo, yakapin lang natin. Hindi lang tayo ng awa sa Panginoon at mawawala din yun. Tanggapin na lang natin na tayo ay masaktan. Yung forgiveness is power dahil binigyan nga tayo ng oportunidad o pagkakataon na magsimula muli. Kaya nga tayo ay nakarating sa ganitong edad. Kasama pa natin yung ating mga mahal sa buhay, di ba? Hindi, wala namang perfecto yata sa atin eh. Sa ating buhay may pamilya, walang perfecto, di ba? Lahat ay may pagkakamali. So, ibig sabihin, di ba nagkakasal ng bawat isa? Kapag wala kang forgiveness sa iyong sarili, sa iyong puso, hindi mo mapapatawad yung asawa. Tatanim sa isip mo, ayoko na sa'yo kasi ganito ka, hindi na kita mahal. Kasi nga, umiiral sa'yo yung pride mo, hindi ka nagpapatawad. Eh kung marunong kang magpatawad, kahit na ano pang pagkakamali na, parang wala lang. Hindi mo nabibigkasin yung mga nakaraan. Kasi sa puso mo, napatawad mo na siya. Dahil nga, meron kang power of forgiveness. Ito rin po yung dahilan kung bakit tayo nagiging matatag sa ating mga mahal sa buhay, sa kabila ng kahinaan ng bawat isa sa atin, sa ating mga problema sa mga anak, sa mga kapatid, sa mga kapitbahay. Ito po yung nagiging dahilan, hindi tayo nagpapatawad. Kaya minsan hindi po nagiging maganda yung buhay may pamilya. Para po maging maganda yung buhay may pamilya, kailangan meron po doong kapangyarihan ng pagpapatawad. Marunong tayong magpatawad sa pagkakamali ng bawat isa. Siyempre, kapag ikaw ay marunong magpatawad, meron kang love. Andun ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ninyong lahat. Kaya mga kapatid, huwag po nating maliitin ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Huwag po natin itong iisipin na ito ay walang kwenta dahil yung nga po mga bansa, kaya po sila nag-aaway hanggang ngayon, iba wala pong tigil. Dahil nga po wala silang pagpapatawad, hindi po sila pinagkakalooban ng kapangyarihang magpatawad. May pride po sila. Wala silang pagmamahal. So, ang peace po, ito lamang po yung possible na magiging paraan para ikaw ay makapagpatawad. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may kapayapaan, posible kang makapagpatawad. Pero kapag wala kang kapayapaan, hindi ka makakapagpatawad. So sa buhay natin, kailangan lang po natin pairalin na lagi tayong payapa para tayo makapagpatawad. Yung pagpapatawad na yun po ay patuloy nating panatilihin sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw. Kahit na tayo kompleto dun sa sinabi ko na yun, ikit pa rin po yung forgiveness. Dahil kung wala po yung forgiveness, kahit po kompleto tayo dun sa pito na yun, wala pa rin pong kwenta yung ating mga yung binigay na yun sa atin ng banal na Holy Spirit. Kaya kailangan po, hindi po natin wawalain yung forgiveness. Kahit na po tayo may kagalit, baliwalain na po natin yung galit sa kanila. Ipag-pray na lang po natin sila na lumuban sila ng banal na Espiritu at sila'y makaunawa din sa kanilang mga ginagawa. Ipag-pray natin na sila ay pamahayan sa kanilang puso ng Diyos para sila marunong magpatawad. Ibig sabihin, kapag ikaw nakapagpatawad, magiging peace na. Wala nang gulo ang ating mundo, wala nang gulo ang ating bansa. Dahil tayo ay nagpatawad na sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Yun lang po at nawa po ay pumasok sa puso ninyo at nawa po naman ay meron kayong natutunan sa aking mga sinabi sa inyo. Meron po ba kayong natutunan? Kahit konti lang.
Salamat po ng marami at ito po ay nagawa ko ito dahil sa kalooban po ng Panginoon. Kung hindi po ako pinagkalooban ng Panginoon, hindi ko po ito masasabi sa inyo. At maging ako man po, hindi ko rin po totoong masyadong gamay na kay itong Seven Holy Spirit. Totoo ginagawa natin ito. Pero iba siyempre yung itinuturo sa atin na isa-isa, naiintindihan natin siya siyempre ng higit. So, i-apply po natin ito sa ating buhay, bukod po dun sa 7 regalo sa atin ng Panginoon. I-apply din po natin lalong-lalo na po yung forgiveness. Kapag po ikaw ay mayroong kapangyarihan ng pagpapatawad, nasa iyo na po lahat. Kasi po, doon na po nakapaloob yung iyong karunungan, yung paggalang, yung pagmamahal, yung kaunawaan, yung pagkatakot mo, kasi nandun na po yung lahat sa forgiveness. Parang nakasummarize na po yung lahat doon. Kaya yun lang po ang dinadalangin ko po na ito ipatuloy natin i-apply sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming natutunan sa araw na ito. Hinihiling ko po, Panginoon, na ito ay tumimo sa isip ng bawat isa sa amin. Lukuban mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin upang patuloy kami, Panginoon, makaunawa. Patuloy kami, Panginoon, makapagpatawad sa pagkakasala ng aming kapwa. Ganun din po sa aming pagkakasala. Patuloy mo, Panginoon, ipagkaloob sa amin ang kapangyarihan ng pagpapatawad, Panginoon. Ilayo mo, Panginoon, po kami sa mga tinatawag na pride. Gawin mo, Panginoon, maging mababa kami para sa iyo. Pairalin mo po, Panginoon, sa amin ang pagiging humbleness. Upang magawa po namin ito, Panginoon. Makapagpatawad po, Panginoon, ko po kami. At maging payapa po, Panginoon, ko po kami sa aming sarili, sa aming kapwa. Dahil, Panginoon, kapag kami po, Panginoon, ay payapa, magagawa po namin makapagpatawad sa pagkakamali ng aming kapwa, Panginoon. Ganon din po sa aming sarili, Panginoon. Patuloy po namin, Panginoon, mahihingi sa iyo ang kapatawaran sa aming mga kasalanan dahil sa aming Panginoon kupong kapakkumbabaan ng aming loob, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samad dalangin sa iyo, Ama, na aming pong tagapagligtas na upod ngayon. Magpakailan naman po sa umaga. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa lingkod ng ating Panginoon na si Sister Faith. So maliwanag po, maliwanag yung 7 regalo ng Espiritu.